The unexpected hero from an alien K-Rab. This is MDCU TV Blue Beetle Movie Review. It's gonna be okay! Whatever you can imagine, I can create. Kaya mo bang tanggapin ang isang responsibilidad ng pagiging hero na di mo naman pinangarap lalo na't madadamay ang iyong buong pamilya? Kumusta mga tropang MDCU fan? It's DC time. Ang pinakabagong hero na pinapakilala ng DC from the pages of DC Comics to the big screen. A teenage hero na kagigiliwan ng lahat na magiging very relatable in many ways. Ano ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan? Ano ang Blue Beetle K-Rab? Gaano ito kalakas at ano ang magiging papel ng sarili nitong pamilya sa magiging adventure ng ating bida to face its newfound destiny? It will be a gift or a curse. This is MDCU TV Blue Beetle Movie Review. Based from the pages of DC Comics and distributed by the Warner Brother Pictures, idinirect ng isang Puerto Rican producer and scriptwriter na si Angel Manuel Soto ang movie na magdadala ng panibagong kulay sa DCEU. Pinagbibidahan ng movie ito ni Solo Marindueña as Jaime Reyes, aka Blue Beetle, Bruna Marquezin as Jenny Cord, Raul Trujillo as Conrad Carapax, aka Carapax, Susan Sarandon as Victoria Cord, Damian Alcazar as Alberto Reyes, Elpidia Carrillo as Rusio Reyes, Adriana Baraza as Nana Reyes, Belisa Escodedo as Milagro Reyes, George Lopez as Rudy Reyes. At syempre, ang isa na namang Pilipino na bumida in this film, our Pinoy pride, Inka Magnaye as the voice of the AI Blue Beetle K-Rab na si Kajida. Whatever you can imagine, I can create. Mula sa Amerika nakatapos ng kolehiyo ang pinakamamahal ng pamilya Reyes na si Jaime Reyes. Bumalik na sa Palmera City upang makasama na ang kanyang buong pamilya. Bakas ang pagmamalaki ng pamilya nito sa natamo ni Jaime. Samantala, di na nagpaligoy-ligoy pa ang kapatid nito na si Milagro at ibinalita nito na pinapaalis na sila sa kanilang inuupahang bahay. We're losing the house. What? They gave us 3 months to come up with the money or get out. At ang kanyang ama ay minsan na ring nagkaroon ng heart attack. Dad had a heart attack. At maging ang kanilang munting negosyo ay nagsara na din. Auto shop's gone. Dahil dito, kailangan ni Jaime na tumayo para sa kanyang pamilya. Nung una, kasama ang kanyang kapatid na si Milagro, nakakuha ito ng racket sa mansyon ng mayamang CEO ng Cord Industry na si Victoria Cord. Gayunpaman, pareho silang sinibak matapos makaalam ni Jaime at pumagitan sa pag-uusap ng may-ari ng mansyon na si Victoria at ng pamangkin nito na si Jenny Cord. Hindi naman ito minasama ni Jenny at ngayong wala ng trabaho itong si Jaime. I think it's time to find a new job, Jaime Reyes. Sinabi ni Jenny na makipagkita sa kanya sa Cord Tower kinabukasan nitong si Jaime
para mapag-usapan ang maaaring trabaho na ibibigay sa kanya ni Jenny. Kinabukasan sa cord industry, napatunayan ni Jenny na ginagamit ni Victoria Cord ang isang ancient artifact na pinaniniwalaang galing sa ibang planeta na nasa sa Earth na mula pa noong unang panahon. Ang artifact na ito ay ginamit ni Victoria para i-power up ang dinidevelop nitong Project OMAC o One Man Army Corporation. Itinakas ni Jenny ang Scarab at iniiwas sa mga security sa pamamagitan ng pagbibigay nito kay Jaime Reyes na kaya naroroon ay ang tanging nais ay magkaroon ng trabaho. Ipinasa nito ang Scarab na nakalagay sa isang hamburger box. Sa bahay, kinumbinsi ng pamilya Reyes si Jaime na buksan ang kahon. Pagkabukas nito, tumambad sa kanila ang isang misteryosong bagay na nang hinawakan ni Jaime, ito ay nag-activate at nag-bond sa kanya at lumikha ng isang armored suit. Kinalaunan, hinanap ni Jaime si Jenny Cord para alamin kung ano ang bagay na iyon, ngunit nagtapos ito na iniligtas niya ito mula sa hukbong sandatahan ni Victoria. Sinabi ni Jenny kay Jaime na ang Scarab ay isang sinaunang sandata at kusang loob nitong pinili si Jaime bilang host nito. Sa tulong ng tiyuhin ni Jaime na si Rudy, nakapasok si Jaime at si Jenny sa Cord Tower upang kunin ang smartwatch na dating pag-aari ng ama ni Jenny na si Ted Cord. Ngunit inatake ng bodyguard ni Victoria na si Ignacio Corapax ang dalawa, na may UMAC prototype na na-infuse sa kanyang katawan. Ang Scarab nito ay pinangalanang Kajida ay muling sumapi sa katawan ni Jaime at nakipaglaban kay Conrad Carapax. Naging mahigpit at halos patas ang laban sa pagitan ng dalawa dahil na rin di pag-aanong gamay ni Jaime ang paggamit ng Scarab. At si Conrad Carapax naman ay di pa fully suit ang kanyang UMAC. Nagtapos ang labanan ng dalawa sa tulong ni Rudy at Jenny kaya nakatakas silang tatlo. Nagtungo sila sa lumang mansyon ni Jenny. Ginamit ni Jenny ang relo ng kanyang ama na si Ted para i-activate ang secret laboratory nito at bumunyag sa kanila na si Ted Cord, ang ama ni Jenny, ang superhero na si Blue Beetle. Kaya naiwan ang kumpanya ng kanyang ama sa kamay ni Victoria. Samantala, natuntunan ni Victoria ang pamilya ni Jaime at ginamit ang mga ito para kusang mapalabas si Jaime na noon ay kaya na mag-ban sa Blue Beetle Scarab. Sa tulong ni Kajida, muli si Jaime ay naging Blue Beetle at lumipad pa uwi upang protektahan ang kanyang pamilya mula sa hukbo ni Victoria. Nang makatakas ang pamilya Reyes, ang ama ni Jaime na si Alberto ay dumanas ng cardiac arrest at ito ang naging dahilan kaya na-distract itong si Jaime at naging dahilan kaya nahuli ito at tuluyan nang namatay ang kanyang ama na si Alberto. Dinala si Jaime sa isang island fortress kung saan siya ay nakatali sa isang makina na nagda-download ng information mula sa Scarab AI na si Kajida patungo sa mga prototype UMAC project ni Victoria. Fully operational UMAC systems. Habang walang malay, nakita ni Jaime ang isang pangitain mula sa kanyang ama na naghihikayat sa kanya na yakapin ang kanyang kapalaran bilang ang bagong Blue Beetle. Nakatakas si Jaime habang ang UMAC suit ng Carapax ay nag-active at nag-evolve sa mas malakas na anyo. Samantala, si Jenny kasama ang pamilya ni Jaime ay nagkasundo na iligtas ito gamit ang bug ship ng ama ni Jenny na si Ted Cord. Habang sa loob nito ay nakita nila ang mga high-tech na armas ni Ted Cord na ginamit naman ng kanyang pamilya para magkaroon sila ng laban sa mga alagad ni Victoria Cord. Nagawa ng pamilya na mailigtas si Jaime at nagsimula na ang sagupaan sa pagitan ni Jaime, ang Blue Beetle at ni Carapax. Sa huli, nagawa na nito na ma-corner at tapusin na ang buhay ni Carapax
para may paghiganti na ang ama, ngunit sa tulong ni Kajida. Ipinakita nito kay Jaime lahat ng pinagdaanan at sakripisyo ni Carapax sa kamay ni Victoria para mapasailalim sa Project OMAC. Napagtanto ni Jaime na isa lamang biktima itong si Carapax. Dahil dito, nagbalik lahat ng alaala ni Conrad Carapax at nagrebelde laban kay Victoria at sinet ang bomba sa kanyang OMAC suit at sumabog na sumira sa buong isla kasama ang kanyang sarili pati si Victoria Cord at nadamay lahat ng prototype suit ng Project OMAC habang patakas naman ang pamilya Reyes mula sa isla. Sa wakas ay naglaan sila ng oras para mapagluksa ang pagkamatay ni Alberto, ang ama ni Jaime Reyes. Samantala, sa pagkawala ni Victoria Cord, si Jenny na ang namahala sa buong cord industry at nangako na aayusin ang lahat ng pinsalang dulot sa pamilya Reyes at tutulong sa kanila na muling itayo ang kanilang tahanan. DCEU knows how to get the attention of its viewer. Alam nila kung paano kukunin ang kiliti ng manonood. Kung ano ang nais na makakapagbigay ng interest nito ay kanilang inihain. Una, they give their audience a direct rip-off of a character from the pages of comics into a live action. An entertaining action. A very good and versatile actors. A very unexpected plot twist. At ang mahalaga ay ang pagbibigay nila ng pinakamahalagang sangkap ng movie, ang puso. Gaya ng nasabi ko na this movie have a heart. Noong umpisa pa lamang, ipinakita na agad ng movie ang kwento ng pamilya. Sa anuman tingnan side, doon pa lang kuha na niya ako. Sa family banda kung saan pinaikot ng director at writer ang kwento. Pag naramdaman mo na, di mo na iiwan at tututukan mo na talaga agad. The story of Reyes family, how to survive and be one in all times kahit sa kasiyahan, sa pangarap, at maging sa kalungkutan at kapahamakan. They always there to support each other, a very Filipino values. Maging sa Cord family ay makikita mo na pinamalas pa rin ng kwento ang iba pang kulay ng pamilya na talaga namang makikita mo rin sa totoong buhay. At kahit ang kwentong buhay ng main villain ay nag-ugat din sa isang family matters na nagtulak sa villain to do what he think is right. Kaya para sa storyline, I give this movie a 10 points. A very famous and good actor as Solo Marindueña, who played the main hero, is very good in his acting. This Cobra Kai lead actor ay masasabi kong hasang-hasa at alam niya ang kanyang ginagawa. Samahan pa ng mga batikan at veteranong mga artista in their generation make this movie a very true and effective in my eyes. At yung totoo, tinamaan ako sa husay nila. Bukod kay Solo, standout sa akin si Adriana na gumanap na Nana Reyes na lola ni Solo. At syempre, Inka Magnaye, who rock my world. MDCU TV are proud of you. Kaya para sa acting, I give this movie at 10 points. Kaya nga sabi ko parang hinugot sa comics maging ang main villain ay talagang very realistic. Ang bawat effects in every weapon of Blue Beetle, kung pamilyar ka sa character, lalo na kung napanood mo na din siya in a cartoon series ay kikilabutan ka talaga. Kaya lang, it's a villain, kahit totoo naman na ganoon talaga yung character design niya in comics, ay may pakiramdam ako na parang ang bigat niya, parang ang hirap niyang kumilos. Pero pakiramdam ko lang yon. Kaya para sa CGI and special effects, I give this movie a 9 points. In fight scene, naaliw naman ako sa sagupaan sa pagitan ni Blue Beetle at Carapax. Kaya lang habang patagal ng patagal, puro sundalo na lang ni Victoria Cord ang hinaharap nila. Parang naawa naman ako sa mga sundalo.
aminin na natin, Blue Beetle is OP, overpower. Para sa akin, parang kailangan niya ng isa pang main villain kahit si Black Beetle. For this, mas may improve pa sana ang fight scene at mapapawo ka pa ng mas malaki at marami. Kaya para sa fight scene, I give this movie a 9 points. Para sa storyline, 10 points. Acting, 10 points. Special effects and CGI, 9 points. Fight scene, a 9 points. At ang overall rating ng MDCU TV for this DC movie, Blue Beetle, is very impressive na 9.5. Hanggang dito na lamang muna mga tropang Marvel at DC fan, at mahaba-haba na rin ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na sa ating channel upang sama-sama tayong magkwentuhan at magkumustahan sa lingwahe na naunawaan natin ng malinaw. Kaya huwag mong kalimutang mag-like at i-share mo na rin at mag-comment kung may nais kang itanong at pag-usapan. Ito muli ang inyong MDCU TV na inyong makakakwentuhan sa channel na ito. Kaya hanggang sa mga susunod na mga video. Maraming salamat, keep safe, and God bless.